So magandang araw mga tol. So ngayong araw po mga tol ay bibili tayo ng ulam para po sa ating tanghalian. Dahil maulan po yung panahon ngayon mga tol ay yung may sabaw po yung ating lulutuin. So tara po, punta po tayo sa tindahan para bumili po ng isda. So malapit lang din po kasi dito mga tol yung tindahan ng isda dito sa aming pwesto. Kaya may bangos. Oh, vlogger ka. Siyempre. Vlogger ka ba? O vlogger may pako ko. Magkano tayo kilo ng bangos? 20. Ha? 20. 220. Balit ba ba? Pati nga tayo, try nga ito pa. 95. 25. Pwede na yan tayo. Ha? Ang sigang. So ito na nga po mga tol, yung nabili po nating isda po mga tol. Isang peraso lang po ito, pinahati-hati na po natin to para po magkasya po sa amin. Dahil ilan lang naman po kami sa tindahan po mga tol. So masarap po ngayon mga tol, magluto po ng may sabaw. Kaya ang luto po natin dito sa ating isda mga tol ay yung may sabaw. Dahil sawa na rin po tayo mga tol sa pars at sa lugaw. So puro mga mantika po yung lagi po natin nakakain mga tol. So ito na nga po mga tol, yung ating isda po mga tol, malinis na po ito dahil pinalinis na po natin to doon. Dahil nakakatamad po maglinis ng isda. So ito nga po, makikita nyo po, fresh na fresh po yung mata po ng isda. So ito po yung bangus po mga tol. Kaya ang gagawin luto po natin dito mga tol ay yung may sabaw. So hugasan lang po natin yan ng paganito mga tol. At para po matanggal po yung kanyang mga dugo-dugo. So pagkatapos po niya mga tol, hugasan po mga tol ay kukuha po tayo ng pang ingredients po dito. At ito nga si Miming, napakakulit. Mukhang sasalisihan pa tayo at ilang peraso na nga lang po yan. So doon po tayo kukuha sa likuran po ng bahay. Meron po diyang kamyas. So yun po yung gagamitin po natin mga tol, pang asim po dito. At tatakpan po natin ito mga tol para hindi po tayo masalisihan ni Miming. So si Miming po yan po ay napakakulit. Dito na nga po tayo mga tol sa likod bahay po mga tol. At dito po meron po rito puno-puno nga kamyas. So yung kamyas po mga tol, yung po yung pang-asim po na mas maganda po kaysa sa mga nabibili po nating pang-asim. So maganda po ito ihalo po sa sinabawan na isda po mga tol. So ito po mga tol, yung puno po ng kamyas. So ito po yung gagamitin po nating pang-asim. So mas maganda po kasi yung mga ganitong pang-asim ay natural. So ito nga po, sinetap na nga po muna natin dito yung ating camera para po makita po yung bidang-bidang gwapong artista. Kaya nga po mga tol, at namimitas na nga po tayo dito ng kamyas. So konti lang po yung ating pipitasin dahil maasim po ito, baka masobrahan po sa asim yung ating lulutuing isda. So ayan nga po mga tol, sinimulan na po natin itong pitasin. At ito na nga po mga tol, yung nakuha po nating kamyas. So sakto na po ito para po sa luluto po nating sinabawang isda. At ito na nga po, sinimulan na rin po natin mga tol yung paghihimay po nitong mga gulay na ihalo natin po sa sinabawang pong isda. So ito po yung talbos ng lugbate. So maganda po ito, masarap po ito at masustansya po itong gulay po na ito. At ito na nga po mga tol, yung ating gulay ay tapos na po natin itong himayin. So hiwain na po natin dito mga tol yung mga ingredients na gagamitin po natin. So ito na nga po mga tol, sinimulan na po natin yung paghihiwa po ng sibuyas. So hihiwa po tayo dyan ng sibuyas at luya. So ito na nga po mga tol, yung ating gulay po mga tol. Tapos na po ito nating hiwain, pati po itong mga ingredients po na gagamitin po natin para po sa pagluluto po natin. At ito na nga po yung kaldero po mga tol, yung ating gagamitin para po sa ating pagluluto po ng sinabawan na isda. So maganda po mga tol, ang isda po mga tol pagka fresh ay may sabaw. So pagka hindi na po fresh po yung isda na bibili niyo po mga tol, ay huwag niyo na pong sabawan. So mas maganda na lang po gawin niyo po siyang iprito. Pero pagka yung isda po mga tol ay sariwa, ay mas maganda po yung sinabawang isda. So ito na nga po mga tol, at binuksan na nga po natin itong kalan at sinalang na po natin itong kaldero. So 2 litro pong tubig yung ginamit po natin yan mga tol, na inilagay po natin yan sa ating kaldero. Nasunod na po natin ilagay itong luya at itong sibuyas niya mga tol. Para pagkulo po nito mga tol ay saka na po natin ilalagay yung
ating isda po mga tol. So hintayin lang po natin kumulo yan at tatakpan po muna natin dito. So pwede na po natin mga tol ilagay po yung ating isda. Medyo kumukulo na po yung ating tubig. At pagkalagay po natin ng isda po na ito mga tol ay isasabay na po natin itong kamyas. Para po pagkakulo po nito mga tol ay luto na rin po yung ating kamyas. So ito nga po mga tol at kulo na po siya mga tol. So ilalaglag na po natin dito mga tol yung ating gulay. So iahon po muna natin to ating kamyas. So pag naihahon na po natin tong kamyas po na ito mga tol ay saka po natin ilalagay po yung matigas na gulay. So nailaglag na po natin mga tol yung ating mga gulay po mga tol. At tinakpan po muna natin ito. At haba po natin hinihintay kumulo po ito mga tol ay dinudurog na po natin itong kamyas. So kaya po dinudurog po natin yan mga tol para po lumabas po yung asim po nung kamyas. At ito nga po mga tol ay kumulo na po at nilalagay na po natin dito yung dinurog po natin na kamyas para po lumabas po yung asim po ng ating kamyas. So ito na nga po mga tol at ilalaglag na po natin dito mga tol yung ating mga dahon na gulay. Dahil luto na po rito mga tol yung ating isla at yung talong na inilagay po natin na gulay. So yan po kasi medyo matagal pong mapalambutin. So ito po kasi talbos mga tol ay isang tumbog lang po rito mga tol. Ay mabilis na po itong maluto mga tol. So ito nga po mga tol, nilalaglag na po natin dito yung ating mga dahon na gulay. So pagkalagay po niyan mga tol ay titimplahan na po natin itong ating sinabawang isda po na ito mga tol. So maya maya lang po mga tol ay luto na po ito. So pwede na ho natin itong timplahan. So pwede na ho natin itong lagyan mga tol ng ingredients niya po mga tol. Itong mga pampalasa po mga tol. Dahil luto na po yung ating gulay at yung isda. So nilagyan lang po natin ito ng bekit. At sunod po natin nilagay po mga tol. Ito po yung ating patis. So luto na po ito mga tol. Pwede na po itong serve. So simpleng ulam lang po ito mga tol. Sana po may na-serve po ko sa inyo at maraming salamat po.
So after po natin maghiwa po ng sibuyas at bawang ay meron po tayong talong paho na hiniwa. So pandagdag po natin ito sa gulay po para po sa inasiman po natin na isda.